Hi guys, Milov Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay? So, we will start po with Gemini. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Seven of Swords, the the Seven of Coins, and the Three of Cups. Okay. So nakikita ko dito sa mga barahan na ito, parang may nangloko sa iyo or may mangloloko sa iyo. At dahil dyan, parang magkakaroon ng mga problema. Okay? May chance na tipong maghiwalay kayo nitong tao na ito or naghiwalay na kayo nitong tao na ito. And kung inaantay mo man na makipag-ayos, makipagbati sa iyo ang tao na ito, medyo matagal. Okay? Pwede. Okay? May chance. Pero hindi agad-agad. Parang you need to be very patient. Okay? Bago siya makipagbati sa iyo. Okay? And then we have here the Five of Cups. So, darating din yung time na magsisisi siya sa kung ano yung ginawa niya sa iyo. At kapag nagsisi siya, doon siya makikipagbalikan sa iyo para ayusin whatever problem it is na nangyari between the two of you. And then we have here the Wheel of Fortune, which means na magkakaroon nga ng mga pagbabago. Okay? And then we have here the Six of Wands. So, dahil sa pagbabago na yan, maaaring mas maramdaman mo na pinapahalagahan ka nitong tao na ito. Mas binibigyan kanya ng oras. Mas binibigyan kanya ng pansin. And then we have here the Two of Swords and the Magician. At dahil dyan, maaaring you will take another chance. You will take a risk again. Okay, since parang sinabi mo na, ay, nakikita ko yung effort niya, ay ginagawa niya lahat na makakaya niya para lang tawag ito, matuwa ako. Okay? And then we have here the Ace of Wands. Dahil nga dyan, again, Ace of Wands, Ace of Cups, meaning magkakaroon kayo ng new beginning nitong tao na to. Pero unfortunately, we have here the Devil. Kaakibat noong pagkakabalikan ninyong dalawa ay ang pagbalik ng toxicity sa relationship ninyo. Okay? So, ibig sabihin lang, magaling lang siya nung una, nung sinusuyo ka niya. Pero once na bumigay kang muli, balik na naman yung toxic behavior. And because of that, Four of Cups, disappointment. Na-disappoint ka lang ulit. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, let's see ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw. Eight of Cups, the Fool, Seven of Wands, Six of Coins. Okay. So, base sa mga nakikita ko dito, maaaring you will start moving on. Okay, moving forward ka na. Pwedeng sasabihin mo sa self mo na wala na akong pakialam, ayaw ko ng ma-stress, magsisimula na akong ng bagong buhay, parang ganyan, magsisimula na ako sa sarili ko, maninindigan ako dito, magpapaka-strong ako, kaya ko naman na
i-provide lahat ng gusto ko, ng pangangailangan ko, ganyan, na hindi ko naman nakukuha mula sa tao na ito. So, mas nagiging, parang you are going to work on your freedom or your personality. Parang freedom from pain, from worries, ganyan. Parang ile-let go mo na kung ano man yung nagpapabigat sa kalooban mo. Okay? And then we have here the Eight of Wands, the King of Coins, and then suddenly, merong mag-reach out sa inyo. Ito yung maaaring pagkaante-ante mo na tao na makipag-usap sa'yo. And parang kung kailan nga na nag-move on ka na, sa kanya sasabihin na handa na akong mag-commit sa'yo at ibigay sa'yo yung mga gusto mo. Pero, medyo, ikaw, tumalikod ka na dito, di ba? Parang, nagkakaroon ka na ng progress lumalayo ka na, paakyat ka na babalik ka pa ba? Pababa? So, malaki yung chance na kahit na pagkaante-ante mo yung tao na ito, parang too late na for you to go back. Okay? And then we have here the King of Swords, the Temperance card, and the Ten of Cups. But there is a chance na meron ka makikilala na iba at the point of your life kung saan napaka-peaceful ng buhay mo. Yung parang wala ka ng stress, kalmado ka, parang everything in your life is in harmony, wala ka ng pain na nararamdaman. That's the time na somebody else will come along which will give you that happy relationship or happy family na gusto mo. Okay? And then we have the Knight of Wands and the Moon. Pero, ang tawag nito, medyo nagkakaroon ka dito ng doubts. Pwede kasing na-traumatize ka before na parang nag-aalinlangan ka kasi baka mamaya lokohin ka nitong tao na ito. Okay? But we have here the Queen of Wands na nagsasabi na you just really need to be secured with yourself, confident sa sarili mo na ikaw dapat yung hinahabol, ikaw yung tao na dapat na inaalagaan, parang ganyan, na kahit anong sitwasyon ang pasukin mo, kaya mo itong labasan ng mas stronger ka. Parang, kaya you don't have to be afraid, ganyan. And parang kampante ka na hindi ka ipagpapalit. Kasi nga nasa iyo na ang lahat. Parang ganyan. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, let's see, ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Four of Swords, the Justice card, the Emperor, and the Five of Swords. Okay. So, meron tao dito na tipong nagsinungaling sa'yo and maaaring after a while of taking a break from this person or parang cool off from this person, saka siya magka-come clean to you. Okay? So, pwede niyang i-admit sa'yo yung mga pagkakamali niya, yung mga kasinungalingan niya. And may chance din na itatama niya itong mga bagay na ito. Pero ayun nga lang, itong tao na to kasi medyo hindi siya vocal, hindi siya magaling mag-express ng words niya.
Pwedeng meron siyang mga plans na hindi niya masabi. Basta hindi kasi siya showy eh. Pero parang he will try yung best niya na i-admit sa'yo yung mga pagkakamali niya. You have to take note na itong tao na to, especially if you're dealing with an Aries, medyo mataas yung pride. Pero yung gagawin niya, kumbaga, na pag-amin sa'yo, mahirap yun para sa kanya. Pero, sa kagustuhan nga niya na maisaayos ang lahat, binaba niya, kumbaga, yung pride niya. Okay? So, we have here the Moon, the Temperance card, the Queen of Swords, and the Lovers. Okay. So, sa nakikita ko rin dito, parang, dahil nga nagda-doubt ka, kasi nga, parang wala sa personality niya yung pag-amin niya na yun, or parang nakukulangan ka doon sa ginawa niya. Medyo hindi ka sure kung totoo ba or kung magandang ba yung hangarin nitong tao na ito. So, medyo frustrated ka on that part. You are trying to calm yourself about it. Pero at first, parang magsusungit ka dito eh. Okay? Pero I think once na kumalma ka, pwedeng pagbigyan mo itong tao na to at maging lovers kayong muli. And then 3 of Coins is yung both of you will really work on your relationship. And then Hangman, pwedeng nakita mo na bigla yung tao na to in a different light. Okay? Kung dati parang ang iniisip mo lang sa kanya ma-pride or hindi malambing, ganyan, sinungaling, pwedeng makikita mo na yung other side of this person na hindi pala siya ganun. Pwedeng hindi lang talaga siya open, ganyan, hindi lang talaga siya showy, pero actually caring naman siya, yung mga ganun na bagay, okay? And then we have here the Wheel of Fortune. At dahil doon, magkakaroon nga ng mga magagandang pagbabago. And then we have here the King of Swords and the Four of Cups. So, medyo meron pa ring disappointments along the way, especially with your communication. Kasi nga, you have to realize na hindi nga siya vocal. Hindi siya yung tipong tao na sasabihin sa'yo lahat ng kembot niya. Okay? And then we have here the 10 of Coins. And once na na-realize mo na iba yung love language niya sa love language mo, that's the time na pwede kayong magkaroon ng secured or happy, stable na relationship. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius